Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Sa wakas, nagsalita na ang security guard ni Kunting at inamin ang mga kabalbalan ginagawa neto. Ayon sa gwardiya, matagal na siyang nakakaalam ng mga hindi magandang aktibidad na ginagawa ni Kunting. Ang kanyang pahayag ay nagbigay linaw sa mga matagal ng haka-haka. Kinumpirma niya ang mga insidente ng katiwalian at pag-aabuso sa kapangyarihan. Sinabi niyang hindi na niya kayang manahimik sa gitna ng mga maling gawain. Ang kanyang testimonya ay nagbigay ng mas matibay na ebidensya laban kay Kuting. Dagdag pa niya, may mga dokumento at recording siyang hawak bilang patunay. Ibinulgar niya ang detalye ng suhol na tinanggap ni Kuting mula sa iba't ibang personalidad. Ang pag-amin niya ay nagdulot ng mas malawak na investigasyon. Maraming tao ang nagpahayag ng suporta sa kanyang desisyon na magsalita. Ayon sa gwardiya, may mga kasabwat si Kuting na kabilang sa mga pulpolitiko. Sinabi niyang natakot siya noon, ngunit na pagtanto niyang kailangan niya niyang kumilos. Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng matinding kahihiyan kay Kuting at sa kampo neto. Ngayon ay nasa ilalim ng proteksyon ng mga otoridad ang security guard na ito. Naniniwala ang publiko na ito ay simula ng pagbagsak ng imperno ni Kuting. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Tanggalin na sa Pilipino. Ayan, tanggalin na natin ang Bujutang Ginimes na mambubudol. Ngayon, nakatira na naman si Bangag. Nakatira na naman palaga si Bangag. Baka ng Ginimes na buhay ito sa Pilipinas. Kailan kaya kikilos ang ating mga kababayan? Alright, o yan. Kaya dapat pag nag-vlog tayo, lagi tayong nakatira. Diba? Para what? Para hindi na tayo nakakalimot. Si Hans, tawa-tawa ka dyan, Hans. Si Sarah, si Eva, ayan. Talagang nabudol na ang Pilipino, mga palangga. So ano na ba ang nangyayari ngayon? Teka lang, sinisingot-singot ko. Mapasok sa Geelong. So paulit-ulit na lang mga palangga, wala nang patutunguhan ng inyong bayan. Alright? Wala nang patutunguhan dahil ang topic for si Sara, wala na bang iba? Hindi ba nila itatopic sa Kongreso, sa Senado, kung paano pababain ang presyo ng kuryente, ng bilihin, paano i-eradicate ang pulboronic, and lahat yan, dapat yan ang pinag-uusapan. Pero dahil nga lagi nakatira si Bangag Jr., alam nyo na yan. Paulit-ulit natin sinasabi dito, ayon sa ating informante, na talagang ang target o kaya ang plano talaga nila Bangag is to what? Eliminate enemies. Ano ba title natin? Eliminate enemies. Tama ba? I-impeach na rin si Marcos Bangag Jr., eliminate enemies, and Project Torpedo na sila ngayon. Dahil nga ayaw nilang tantanan, mga kababayan, ang ating Inday Sara. So dahil ayaw nilang tantanan at didiin nila yung issue na yan, mga palangga, patungkol dito sa sa walang kamatayang confidential fund. Actually, nag-release, alam mo yon, nag-release ang tawag dyan, ng balita ang mga Jutang Ginimes na mga medyang bayaran, siguro wala naman silang choice. Ito ang balita. Basahin lang natin habang nag-i-enjoy tayo. Ito. Ay, wala yon. Okay, here we go. Tama, ikukumpara natin, ha? Binalita, pero parang wala lang sa kanila, no? The Office of the President, under President Bangag Jr. is the top
confidential and intelligence fund spender for 2023 with a combined 4.56 billion. The Commission on Audit Annual Financial Report. Ayon sa COA, for total of 4.56 billion ang ginasta ni Bangag Jr. Through Confi and Intelligence sa kanyang opisina na ni Haniho, walang ginagawa ang mga buwaka ng GNMS sa Congress. Sabi dito, the Office of the Bangag President remained to post the highest amount of confidential expenses, maintaining the same level as last year. Di ba? The OP spent 2.25 billion and 2.21 billion on Confi and Intelligence according to Chuchu. Ngayon, anong pag-uusapan natin? I mean, ano ang ginagawa ngayon ng inyong mga kabangagan na gobyernong ito? Hindi ba ay pag-target o pagpili lamang o yung tinatawag na selective scrutiny o pag-aasinta lamang sa isang Inday Sara? Since Bangag naman ang nag-approve nitong confidential fund ni Inday Sara, which is yung 150 million noong 2022 and 2023, 375. At yan na naman ngayon ang ini-scrutinize ng mga buwaka ng GNMS, pero yung total combined Confi and Intelligence is total kay Bangag 4-something billion kami mention niya, tahimik ang mga hinayupa. Kaya nga sabi ko nga sa inyo palangga, saan kayo pupulutin? So i-impeach na rin natin. Okay, sana may magsampa din ng impeachment kay Bangag. Kasi total, eto na lang din naman ang asikasuhin natin sa Pilipinas. Huwag na natin bigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Huwag na natin tulungan ang mga may sakit. Diba? Kasi tulad din ng PhilHealth, nakipagsabuatan na dyan sa Tingog Party List. Huwag na, mag-ano na lang kayo, mga kababayan. I-impeach na lang din si Bangag Jr. Total, may kalayaan naman kayo. Ang gawin natin, mag-file tayo, ay mag-petition tayo. Maybe maggawa tayo ng maybe ngayon, maybe tomorrow. Diba? O Z, baka naman, kung nanonood ka, baka pwede kang sumulat dyan ng petition at ipasasubmit natin or i-upload natin, di ba, sa change.org or sa petition.net, I think. Di ba? Para naman patas. Total, si Bangag Jr. naman ang nagbigay nitong confidential fund ni Inday Sara, di ba? Reklamo sila ng reklamo na 125, at 175, ay 375 na, di ba? Di i-impeach na rin natin, mag-file na rin kayo. Kayo po na mga supporters ni Inday Sara, dyan, kahit na konti lang yung number ninyo, ang importante mag-file kayo. Katulad ni Secretary Congresswoman Cardema, di ba? Sino pa yan? Congressman Marcoleta. Mag-file na rin kayo ng impeachment, then sasabayan natin ng petisyon ng taong bayan. Tignan natin, di ba? Kung ilan ang pipirma, kung milyon-milyon, 32 million ba lahat ng pipirma o at least man lang kahit mga 1 milyon tayong perma dyan sa change.org or sa petition.net para ipakita natin ang ating suporta sa hindi lang kay Sara Duterte, kundi sa Pilipinas na wala nang ginawa ang mga buwaka ng GNMS sa Congress, sa Senate. Oh my God. Lahat na sila, mga palangga, NBI, DILG, lahat buwaka ng GNMS, magkakasabwat. Okay na rin yung ginagawa natin pag-rally, pag-aalsa at pagpapakita ng puot at galit natin dahil hindi na inaatupag ng mga bangag, mga kababayan, ang usaping panglipunan na katulad sa pag-asenso ninyo, pagkaroon ninyo ng trabaho, araw-araw, hindi nyo ba napapansin? Lahat ng mainstream media, impeach, Inday Sara. Kung gusto talaga nila ng totoong accountability, chuba-chuchong transparency na sinasabi nila, isama na natin si Bangag Jr. dahil siya naman talaga ang nag-approve niyan. Siya ang nagbigay kay Inday Sara ng ng confidential fund na yan.
Eh sa kanya 4 billion. Total of 4 billion. Kasama dyan ang Duran-Duran, ang Singhot, ang anong klasing Pilipino, anong klasing tao ang meron sa Pilipinas kung hinahayaan lang nila na pagpiestahan, you forget about the name Duterte. You just focus sa figure, sa number. Ano po ba ang malaki, mga buwaka ng Genemes? Ano ang malaki? 4 billion? O 375 million o 125 million? Ano ba yan? Bugo na yung mga utok ninyo? Talaga bang kayong mga, well, wala na tayong aasahan sa Congress na mga bugok dyan. Pero kayong mga mamamayang Pilipino, mahina na ba talagang utok nyo sa mathematics dahil sa kasisingot nyo ng pulburon? Mag-file kayo. Lahat, nananawagan ako sa mga, total, meron silang bagong pakulo ngayon. Mga religious sector, magpa-file ng impeachment kay Inday Sara. Kayong mga religious sectors, kayo dyan, kay OJC, Seventh Day, o kung ano man, whatever, o whoever you are. INC, kayong mga social civic, mga civic group, mag-file din kayo ng impeachment. Huwag na nating paunlarin ang bayan natin. Magpulburo na lang tayo lahat. Mag-file na kayo araw-araw, mag-file kayo ng impeachment. Pailan nyo si Sara, pailan nyo si Bangag, para fair and square. Total gusto nyo Wala naman talagang unity team dahil binudol talaga ng mga bangag etong si Inday Sara na ito. At ang not only Inday Sara, kundi ang Pilipino. Actually, ang binudol talaga niya ay Pilipinas Ang Pilipinas niyong mahal. Imagine nyo, okay lang sa inyo. Yung pinangako ni Bangag, 20 pesos na bugas, bababayin natin ng kuryente, bubuksan natin ang Bataan Power Plant. Asan na? Asan na mga palangga? Ang Bataan Power Plant na binibida-bida niya during election day. Ang project ng tatay ko, kung hindi yan pinigil, yan. O ano ngayon, ngiwi. Asan na? O dati, ang Thailand. O, tayo, meron tayong iri, di ba? Mga kadyutan ni Bangag. Mga palangga. I don't know sa ibang bansa kung nasaan kayo. Pag pumunta po kayo ng mga tindahan dito, mapa-Filipino store, Asian store, American store, all stores. Ang makikita nyo pong bugas, made in Thailand. Imagine ang Thailand, yung binibidan, which is totoo naman, na nag-aral lang sa atin kung paano magtanim. Magtanim ay di biro. And now, may nakita ba kayo dito sa Amerika, mga PhilAm dyan, na bugas na made in the Philippines? Ang yabang-yabang ng Marcos. Yung tatay ko na ganyan, may iri. Diyan sa UP Los Baños, tinuruan. Yung mga, remember that interview? Yung mga karatig, natin, bansa natin, sa atin lang yan nag-aral. But look at Thailand. Nilalampaso tayo. Hindi pa naman yan sila English-speaking country. Dahil ngiwi ang ating presidente na Bangag. Yan ang gusto niyo suportahan. Ano magagawa ko? Pagod ako ngayon. Putangin na ninyo lahat. Yung mga bangag lang, hindi kayo palangga. Napapagod na ako minsan sa kadadaldal. Magpulburo na lang tayo, mga giatay. Yung sinasabi kong eliminate enemies. Jutang Genemes. Last year pa yon. Ngayon naglabasan na. Ano na ngayon? Project Torpedo na from pananakot lang sa vlogger at paghaharas. Ito na ngayon si Inday Sara Duterte na at halos lahat tayo. Si Glenn Chong, si Vic Rodriguez, si Harry Roque, si Harry Roque, di ba? Ito lahat kasi gusto lahat tayong gurgurin, mga palangga. Gusto lahat, kaya ganito ang ginagawa nila para alisin ang mga may alindog, katulad ni Inday Sara. Napakalakas niya. Napakalakas. Malaki nga ang 32 million nga ang bumoto sa kanya, di ba? Imagine niyo,
Ito'y mga pangarap ni Tambaluslos. Ang pangarap ni Lisa Tanas na sila ay manatili sa pwesto katulad ng Marcos Sr. Kasi the moment na matanggal ang mga buwaka ng inang yan, believe me, kulong lahat yan. O baka retroactive. Kung pwede nga lang i-retroactive ang batas, G-tie kung may G-tie. Kaya mga palangga, ayan, BBM resign, sabi ni Erim Nostri. Kaya nga mga palangga ko, okay. Kaya nga mga palangga, mamaya basa tayo ng mga comment. Kaya sinasabi ko, kaya itong project nila, para gurgurin tayong lahat, tanggalin lahat ng mga kaalyado nila, mga hitad. Mga kaalyado, mga kalaban nila sa, hi Casey, kalaban nila lahat sa politika. Unang-una na ako dito, di ba? Anong ginawa nila? Ginagamit nila ang pondo ng bayan para sa harassment. Imagine nyo si Marlica, kinasuhan dyan sa Pilipinas. Yung fraudulent act na ginawa ni Taberna sa pakipagsabwata ni Lisa Tanas nung sila ay nag-fabricate ng address sa akin just to file a case para matanggap sila sa korte. Nag-invento sila. Then, para mabigyan ako ng warrant of arrest. That's Project Torpedo, mga palangga. Eliminate enemies ang tawag diyan. At gamit nila ang pondo ng bayan. Grabe ang kuryente, nag-increase, sabi ni Solid Maharlikan ako. Alright? Latest, Attorney Torion versus Castro, sabi ni Julian Sword. O ayun, nag-file ng case. Lahat yan. Kayo, Attorney Torion, filean nyo rin ng impeachment, si Bangag. Dahil kalayaan yan ng bawat Pilipino na mag-file ng impeachment dahil na kay Bangag lahat high crime. Diba? Betrayal of public trust. May tiwala pa ba sa kayo sa kanya? Ano yung mga high crime na grounds for impeachment kay Bangag? Ang pagkasangkot ni Bangag sa pulboronic. Ang pagkasangkot ni Bangag sa pagpoprotekta ng smuggler. Ang kidnapping ni Bangag at ni Lisa Tanas sa Turkey. Ang dami. So maliban sa petisyon na gagawin natin at pagrarally natin mga palangginging, ay sana manawagan tayo dyan sa inyo. Kayo dyan, nandyan kayo sa Pilipinas, at ang mga kongresista, mag-file din kayo ng impeachment laban dito kay Bangag. Kasi ang ginagawa nila, mga palangga, para gurgurin lahat at para sa bating ng 2028 o 2025, manalo sila lahat tayo ay sila gagawa ng mga kwento, mga kaso like me, 4 cases, 1 dismissed, 3 ongoing, nilalabanan ko. Sino ba ako, mga hitad? Di ba? Gusto nila burayan ang bunganga ko sa mundong ito. Gusto nila akong gurgurin kasi yun ang nais ni Lisa Tanas, di ba? Junior na napakaingay nga ni Marlica kahit nasa Amerika, this oras ng gabi, bells. Yan yung gusto nila. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-file na kayo. Imagine, papayag ba kayo na itinatarget na lang ng tinatarget ang ginagawa kay Sara? Walang kamatayang pagtatarget, mga palangga, dito sa ng polboronic na ito. Sino ba ang kalaban ng bayan? Ang kalaban ng bayan ay si Bangag, si Lisa Tanas, si Tambaluslos. Alam nyo na yan. Paulit-ulit na lang tayo, mga hitad. Ayan, basta-basta tayo ng comment. Paulit-ulit na lang bala kayo palangga at hindi na kayo kikibot. Na-interpret na nga daw yung panaginip ko. Nga pa, hindi ko pa napanood kasi nga. Yes, busy-busy yan ako kasi may event kanina. Dito na pinuntahan ako na exclusive lang para paano puksain ang mga pulboronic. Paano puksain ang mga pulboronic. So lahat tayo ginugurgur. Si Ronti nga pala, yung kaibigan ko. O laging nagpo-post yan dyan. Ginurgur yung kanyang Facebook. Ako, dalawang Facebook page na gurgur din. So yun yung ginagawa nila ngayon palangga. Ground for impeachment daw yung pagkawala ng Scarborough Shoal. Sabi ni Eva Burgos. Ang daming ground of impeachment, mga palangga. Did they talk about what? Confidential and intelligence fund ni Bangag, 4 billion?
Tapos kayo mga mainstream media, kayong mga lutang, kayong mga bangag, talagang ayaw niyong tigilan si Sara sa 375 million? Oh, ano yung confidential fund na yan? 'Di ba? Saan ginamit ni Bangag yan? Si Sara andyan. Ang ano ba, sinabi ba nila dyan sa Huwad Committee? Hindi naman napakita doon na nilostay ang pera. Ang sinabi, may mga certain names na there's no such thing. Mga bugo nga mga ulupong. Ang confidential fund, paulit-ulit. Ang sinabi na ng mga magagaling na abogado yan, mga hitad, na ang mga personalidad na nakasulat dyan sa confidential fund ay hindi yan intended para what? Hi, Gracia Degal. Para i-spluk o sabihin sa publiko. Bakit? Sensitive issue. Imagine yung mga palaga, ganun kabobo. Di ba? Ganun kabobo ang mga nasa Huwad Committee, ang nasa Malacanang. Well, maliban sa bobo, talagang bangag-bangag na talaga. Bangag! Confidential fund, paulit-ulit na lang, mga palangga. Oh. Ano sinasabi dyan? Hindi pwedeng, yes, Sardo, hindi pwedeng i-expose o iburagrag sa buong sambayanan kahit sa Mars. Kasi at stake or ma-jeopardize or mailalagay mo sa peligro ang national security. Sabi ko nga, kung yan ang gusto nila, bakit yung kay Bangag? Bakit ayaw nilang ilabas? 4 billion yan. Confi and Intelligence Fund. 4 na bilyon. Doon sa ayaw nilang tigilan, si Sara Duterte na 375 million lamang. My goodness! Pulburo na lang tayo, no? Tara, suminghot na lang tayo. Tumira tayo para, total, yung gusto niya, tira tayo, ha? Tira! Tira tayo, Marlica. Yan. Tira. Kasi hindi maintindihan. Hindi niyo maintindihan? Yung mga pulburonic dyan sa Kongreso, simpleng salita na confi. Yes, San Marie Ramos, thank you. Confidential fund o intelligence fund, hindi nila maintindihan yan. At ayaw nila talagang imbestigahan o, busisiin yung kay Bangag Jr., magkakasabwat sila palangga. Imagine mo, may confi na, may intelligence fund pa, di ba? Lahat yan ay sinasalang-alang sa mga national security. May seguridad pa ba tayo? May seguridad pa ba ang Pilipinas? Putang ina, napapugara, seguridad ng presidente yung adik. Ha? Ano? Paano ka magkaroon ng seguridad? Kung si Bangag Jr. mismo, si Lisa Tanas mismo, ay mga kidnapper, smuggler, pulboronic. Hindi yun na kailangan ng intelligence fund. Actually, ang gobyerno, ang Office of the Bangag. Kasi siya mismo ay pinuno ng mafia. Nagkakaroon lang ng confidential and intelligence fund ang isang matinong presidente dapat para susugin niya ang mga pulboronic. Ibig sabihin, mga nagbibenta ng drugs. Tingnan nyo nangyari sa Alitagtag. May update ba kayo? Magkakasabwat sila. So what's the point of intelligence fund? What's the point of confidential fund, mga palangga? If you talk about national security, chuchu, di ba? Katulad ng mga terorista daw, di ba? Na dapat pinupondohan yan, coming from that confi. Di ba yung nahuling pang pasarbog? Sino yan? Si Amit Chandiramani? Pinadrina ni Lisa Tanas yun. Di ba? Sinabihan pa ang mga PNP. Di ba? Nilangka. Pare, wag niyong saktan yan. Remember that? Kasama kasi sa case ko yan. Saan kayo nakakakita na merong budget ang Office of the Bangag para susugin ang mga bang, bang, bang.
Pero isang tawag lang ni Langka at ni Lisa Tanas dahil pinapadrino niya. Tinawagan ang PNP, yung mga nanghuli, doon kay Chandiramani. Pare, huwag niyong saktan si Chandiramani, ha? Anong ibig sabihin yan? Arbor ko na yan. Maraming nahulihan ng maraming jomba, bang, bang, bang. Tapos, dahil sa utos lang nila sa Tanas, huwag saktan ang nahulihan ng pangpajarbog. May balita ba doon? May follow-up ba doon? Hindi natin alam, nag-enjoy na siya ng buhay niya. Malaya na siya. Sino pa ba yung mga pinalaya? Oh yeah, nakalaya. Amit, sino ba yan? Si Sayarot. Absuelto. Yung mga intelligence fund na yan, yung pinag-uusapang mga pondo ng 4 billion kay Bangag, yan isa yan sa dapat pondohan para mahuli ang mga sindikato, yung mga pulboronic, you know that already. Hindi niya na kailangan ng confidential fund kasi kasama niya na sa gobyerno niyang mafia. What's the point? So saan dinala ni Marcos Jr. ng 4 billion? Kasi yung supposedly, 'di ba, yung mga ano na yan, confi na yan, magagather ka ng information, sino ba ang pinapasok ni Bangag, sino ba ang chinokchak ni Lisa na PSG, 'di ba? Mga ganyan, magagather ka ng information, maggagawa ka ng investigation para malaman mo kung sino ang nagpapasok ng mga sindikato o yung mga gugurgor sa taong bayan. So hindi na kailangan ni Bangag ng 4 billion, kaya kawawa kayo. Mayong gabi, Venerasyon, Seblos, thank you. Hindi na kailangan ng 4 billion. Tapos si Sara, talagang ayaw nilang tigilan. Paano nila ginagasta itong confidential fund ni Bangag? Si Inday Sara, you know? May report na si Bangag, nabusisi ba? Kung paano ginagasta ni Bangag ang 4 billion o 2 billion na confi? Baka ibinila na nila ng panibagong bahay sa Italia, sa Amerika, sa Europa, o kung saan pa man. Dahil si Bangag lamang ang mayroong otoridad, mga palangga, may authority para, Diyos ko, ang hirap pala sumingot ng polboron, para ibigay diyan sa Office of the Vice President, at ngayon, dapat kasama siya sa impeachment. Kaya sabi ko sa inyo, hi Teacher Jess, dapat talaga kasama sa dyan, mga palangga. Kaso